Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga pagsuway ng iyong sambayanan upang sa pagkakasangkot namin sa kinasadlakang kasalanan dahil sa aming angking kahinaan, kami iyong pagbigyang lumaya ng tuluyan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Naririnig kong nagbubulungan ang karamihan. Tinagurian nila akong kilabot saan man. Sinabi nila, isuplong natin, isuplong natin. Pati matatali kong kaibigay, naghahangad ng aking kapahamakan. Wika pa nila, marahil ay malilin lang natin siya. Pagkatapos, dakpin natin at paghigantihan. Subalit ikaw ay nasa panig ko, Panginoon. Malakas ka at makapangyarihan. Madara pa ang lahat ng umuusig sa akin. Hindi sila magtatagumpay kailanman. Mapapahiya sila sapagkat hindi sila magwawagi. Mapapahiya sila habang panahon at ito'y hindi na makakalimutan. Makatarungan ka kung sumubok sa mga tao, Panginoon. Diyos na makapangyarihan. Alam mo ang laman ng kanilang mga puso't isip. Kaya't ikaw ang maghiganti sa mga kaaway ko. Ipinagkakatiwala ko sa mga kamay mo ang aking kapakanan. Awitan ninyo ang Panginoon, inyong purihin ang Panginoon, sapagkat inililigtas niya ang mga api mula sa kamay ng mga gumagawa ng masama. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Ulitin po nating lahat. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. O Panginoon kong aking kalakasan, minamahal kita ng tunay na tunay. Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Tugon. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Diyos ko, ang sa akin ay siyang nag-iingat. Tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako ay tumatawag. Sa mga kaaway ko, ako'y iyong iligtas. Tugon. Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Gapos ako ng tali ng kamatayan. Siniklot ng alon ng kapahamakan. Nabibingit ako sa kamatayan. Nakaumang na sa labi ng libingan. Tugon. Sa kahirapay humibig
at ako'y iyong dininig. Kaya't ang poon ay tinawag ko. Sa aking kahirapan, humingi ng saklolo. Mula sa templo niya, tinig ko'y narinig. Umabot sa kanya ang aking pag-ibig. Tugon, Sa kahirapay humibig at ako'y iyong dininig. Magsitayo na po ang lahat. Wika mo'y aming diringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtutulot umaakay, sa nagnanais na makamtan ang langit ng walang hanggan. Wika mo'y aming diringin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang mga Hudyo'y kumuha ng bato upang batuhin si Jesus. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus, "Maraming mabubuting gawa mula sa Ama ang ipinakita ko sa inyo. Alin ba sa mga ito ang dahilan at ako'y inyong babatuhin?" Sinagot siya ng mga Hudyo, "Hindi dahil sa mabuting gawa, kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos, gayong tao ka lang." Tumugon si Jesus, "Hindi ba nasusulat sa inyong kautusan? Sinabi ko, mga Diyos kayo." Mga Diyos ang tawag ng kautusan sa mga pinagkatiwalaan ng salita ng Diyos, at hindi maaaring tanggihan ang sinasabi ng kasulatan. Ako'y hinirang at sinugo ng Ama. Paano ninyong masasabi ngayon na nilalapastangan ko ang Diyos sa sinabi kong ako ang anak ng Diyos? Kung hindi ko ginagawa ang mga ipinagagawa ng aking Ama, huwag ninyo akong paniwalaan. Ngunit kung ginagawa ko iyon, paniwalaan ninyo ang aking mga gawa. Kung ayaw man ninyo akong paniwalaan, sa gayon matitiyak ninyong nasa akin ang Ama at ako'y nasa Kanya. Tinangka na naman nilang dakpin siya, ngunit siya'y nakatalilis. Muling pumunta si Jesus sa ibayo ng Jordan sa pook na noong unay pinagbibinyagan ni Juan. Nanatili siya roon at maraming lumapit sa kanya. Sinabi nila, "Si Juan ay walang ginawang kababalaghan, ngunit totoong lahat ang sinabi niya tungkol sa taong ito." At dooy maraming sumampalataya kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes ng ikalimang linggo ng 40 araw. Eksaktong susunod na Biyernes ay ang pagpapakasakit at pagkamatay na ng ating Panginoong Hesukristo, kung saan ngayon ay narinig natin sa ating ebanghelyo na ninais na siyang patuhin muli ng mga tao doon sa templo, pero tumalilis o umalis si Jesus. Nais siyang batuhin dahil sa kanyang pagpapahayag ng katotohanan. Nais siyang batuhin ng mga tao dahil lamang hindi nila matanggap o hindi katanggap-tanggap itong mga sinasabi ni Jesus. Parang talagang
nagpantig ang kanilang mga tenga at sa sobrang galit ay ninais nilang patayin si Jesus. Pero nanatili si Jesus, nanindigan sa kanyang ipinapahayag dahil ito ang katotohanan. Kaya ganun po kahalaga, no, na dapat mismo tayo, kapag alam natin kung ano ang totoo, tiyakin natin na ito yung katotohanan. At kapag tiyak na natin, kaya nga no, sa ating pong pananampalataya, hindi lang tayo basta bininyagan para maging katoliko na sinasabi. Hindi nagpapatuloy ang ating pagsasaliksik, nagpapatuloy ang ating pag-aaral, pagdalo sa mga Bible studies, pagdinig sa mga katisismo, mga aral ng simbahan. Kasi hindi yun nagtatapos na bininyagan ka na, tapos na. Pero kapag nakikwestiyon ang ating pananampalataya, ang bilis nating bumigay. Hindi sapat na araw-araw lang tayong nagsisimba. Dapat meron tayong matibay na pinanghahawakan at ito ay ang lalong-lalo na ang salita na ibinibigay sa atin ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ito ang magpapatatag sa ating pananampalataya. Ito ang magpapatatag sa mga panahon na kung saan tayo po ay susubukin o sadyang sinusubok dahil marami po ang hindi makakatanggap ng katotohanan. Panindigan mo kung ano ang katotohanan kahit mag-isa ka na lang. Kailangan maging matibay yun. Kaya sabi ko, napakahalaga nitong pundasyon na ito na ibinibigay sa atin ni Jesus. Kahit isa ka na lang. Kung ito ang katotohanan, panindigan mo. Hindi pwedeng mabali o baliin natin ang katotohanan dahil lamang mas marami ang nagsasabi ng kasinungalingan. Sa panahon natin ngayon, hindi ko alam kung sumusobra na ba tayo sa kalayaan. Tandaan niyo po, sabi ni Jesus, ang kalayaan ang magpapalaya o ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Pero kamusta nga ba tayo ngayon? Yung lalo na ang panahon natin ngayon, yung era ngayon, na ang dami natin mga sinasabing, be sensitive sa feelings ng iba. Be sensitive doon sa nararamdaman ng iba. Kung kaya, hindi na natin madiretso kung ano ang dapat na marinig ng mga tao. Lagi na lang tayong nakadepende sa kung paano nila ito gustong marinig. Ang dami na nating label na ginagamit para lamang maapis natin, para lamang hindi natin masaktan ang damdamin ng ating kapwa. Ilagay lang natin sa konteksto po dito. Kasi maging ang salita ng Diyos, binabago natin yung pamamaraan para lamang mas maiugnay natin. Ang pakikiapid. Yan ang katotohanan. Ang pakikiapid, kasalanan. Kung ano man ang ngayon, naalala nyo pa ba minsan, kasi lately nagkaroon tayo ng mga issue na naman tungkol sa pamamaraan. Kasi ngayon, kahit ang mga kabataan, laging karapatan namin. Lagi na lang puro karapatan natin na wala naman na sa tamang konteksto. Ang simbahan bilang ina ay didisiplina sa atin. Kapag dinidisiplina tayo, nasasaktan tayo. Pero sa pamamagitan niyan, diyan din tayo natututo. Ang pagnanakaw, maliit man o malaki, pagnanakaw. Hindi natin pwedeng i-justify na, piso lang naman to, 100 lang naman ito. Yung iba nga, milyon-milyon eh. Ang pagnanakaw ay pagnanakaw.
paano ba, tayo ba, gaano ba tayo katapang magsalita? Pagdating sa katotohanan, kasi marami sa atin matapang, ibig sabihin malakas ang loob pagdating sa chismis. Malakas ang loob pagdating sa kasinungalingan. Kaya pa nga nating umimbento ng kwento. Makapagsinungaling lang kapalit ng kakapiranggot na halaga. Paano tayo matututo kung hindi natin maririnig kung ano ang totoo? Pag tamad, tamad. Sabihin mo tamad. Hindi yan sisipag sa pagpapakyut natin. Kahit, no, sabi nga dito, no, kahit batuhin tayo, basta't alam natin kung ano yung katotohanan na nagmumula kay Kristo na ipinaparating sa atin, gawin natin. Maraming hindi lang ngayon kasi, no, sabi, be sensitive, pero alam niyo, marami lang sa panahon natin ngayon, nag-aarti-artihan, mga paarti na. Pero ang ihina ng loob mabanggit mo lang ng konti yung kanyang, no, yung itsura, kakasuhan ka na. Mga balat sibuyas, di ba, no? Mga balat sibuyas yan, mga kaartihan na yan. Natuloy tayo, hindi na natin madiretso. Sabihin natin ang derechahan sa mga tao. Pagdating sa salita ng Diyos, ito yon. Hindi tayo pwedeng tatahimik lang. Lalo pa sa inyo tayo, nagsisimba tayo lagi. Tapos tahimik ka lang pagdating sa usapin ng pananampalataya o anong nangyayari sa atin. Ganito katapang si Jesus. Hindi para lang sa katapangan lang. Kasi kailangan niya maging matapang para mas marami ang maligtas, para mas marami ang matuto. Father, wag mong sabihin yan kasi magkakaroon ng depression. Magkakaroon sila ng anxiety. Kaya maraming may depression at anxiety kasi marami ang natatakot magsalita ng katotohanan. Diretsahin nyo na. Mga usapin natin ngayon. Lagi na lang, pagbigyan na natin kasi para tahimik tayo. Ganun lang lagi. No? Para maging masaya sila. Sige na. Hindi nakadepende sa kung ilan ang magiging masaya. Yung katotohanan. Kasi hindi dapat yan binabase sa kung ano ang gusto ng iba. Nagiging subjective, no, yung katotohanan. Kung anong gusto naming marinig na katotohanan, yun. Di ba, dati po, no? Dati, ha? Di ba tayo mga estudyante naman tayo dati, no? Talagang pag nasa loob ng classroom, yung katotohanan talaga naririnig natin. Pero dahil narinig natin, doon tayo nababago. Pag napapahiya tayo, no? Halimbawa, naranasan nyo na ba yun? Pag sa loob ng classroom, pag sinigawan ka ng teacher, pag namura ka ng teacher, hindi ko sinasabing i-promote natin yun, no? Pero, di ba? Pag namura ka ng teacher, napahiya ka ng teacher kasi nga hindi ka gumawa ng assignment, yun yung katotohanan eh. Pero naging parang pambukas ng, sige, bukas, titiyakin ko makakasagot na ako. Mapagalitan lang eh. Tawagan ng teacher, tawagan ng magulang, i-video natin. Kaya tuloy, mga estudyante, mag-graduate ng walang nalalaman. Hindi mo pwedeng ibagsak yan. Parang ganun. Wala nga natutunan. Sasabi, ano nangyari sa K11, K12? May natutunan ba?
May mga trabaho na ba ang K11, K12 graduate? Yan lang kasi, natatakot tayong magsalita. Yung quality nawawala dahil lamang, be sensitive kasi yung rights nila, yung karapatan nila. Yan, sana po, no? Muli sa pinakita ni Jesus, may mga pagkakataon na susubukin ang ating pananampalataya. May mga pagkakataon na po pwede tayong batuhin, no, dahil sa paninindigan natin at pagsasalita ng katotohanan. Pero maging matapang nawa tayo hanggang sa huli, katulad ni Kristo. Amen? Manalangin tayo na patuloy tayong patnubayan ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga propeta upang maipalaganap natin ang mensahe ni Hesus Kristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan sa pamamagitan ng mga pinuno nito naway magpatupad ng kanyang misyon na ipahayag ang ebanghelyo ng walang pagbabago sa anumang aral nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mensahe ni Jesus, tulad ng lebadura, naway magpabago sa bawat aspeto ng ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway hangarin ng pagsupil sa sarili, lalo na sa panahong ito ng pagsisisi sa kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pagsubok sa buhay naway hindi makasira ng ating loob, bagkus makatulong sa paglago natin sa pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-aakalang hindi nila kailangan ang sakramento ng kumpisal, naway mapukaw ang kalooban at magsisi sa kanilang mga kasalanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Itulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng isang pasasalamat, espesyal na intensyon, at arang paggaling ng mga sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa, hinihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alab sa bawat pagkukuro, lahat ay makayaka. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling naman na buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo kami maging laging marapat para ang paglilingkod sa iyong dambana ay aming maganap upang sa paglahok namin lagi dito, kami maligtas sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mo ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa irarangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ibang dulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo na po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, huwag nawang maparam sa amin ang bungang walang maliw ng pinagsaluhan naming paghahain. Manapay lagi nawa kaming ipagsanggalang nito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, umayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga rin po, Father. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.